may text sa akin eh. Sabi niya, baka pwede natin munang manahimik muna kayo. Kasi may plano kayo ipatawag sa Congress. Putang ina. Sino takutin nyo? Patawag mo kami ni Supremo. Eh paano kami? Hindi na namin hintayin mag-contempt, magbubuga na lang tayo. Eh alam naman namin pumunta namin eh. Eh bakit hintayin pa namin yung URB content? Ha? Pag pinatawag kami sa Congress, dalawa lang doon gagawin natin sa Congress is bago ka mag-report or pag kinontempt na kami, hudyat na yon. Yun ang pinaka-hudyat. Contempt lang. Kaya nakahanda tayo. Once papunta kami sa Congress, yun na yung preparasyon natin. Madali lang ito. Kasi nga, gusto ko sanang ipakuha ngayon. Pero, ang problema lang, hindi ko na mahintay. Mayroon kasi nag-chat sa akin. Sabi niya, ihinto na lang muna natin ang paglalabag sa gobyerno dahil may plan sila na ipatawag ako o kami ni Supremo sa Congress. Huwag na natin muna kontrahin ang gobyerno at may plano sila ipatawag kami sa Congress. Sabi ko, sagot ko, mas maganda nga ipatawag kami sa Congress para magkasubukan at yan na rin ang hudyat natin. Once na pinatawag tayo sa Congress, hudyat na yan na papatahimikin kami. So pag pinatahimik kami, wala na kaming boses na para magsalita. So yun yung pinakahudyat natin. Pag narinig nyo na pinatawag tayo, pag pinatawag na tayo pag pinatawag kami sa Congress, ay yan na yung hudyat natin. It's either yung paglabas pero hindi tayo handa, yung araw na reporting namin sa Congress at mag-appear kami sa Congress, yun yung hudyat natin. Yun yung hudyat natin. Kasi kayo, nahihinip na nauna kayo ng nauna. Tapos, ano pa yung sinasabi? Mayroon pa kayong mga ibang comment. So, ito na. Pag pinatawag kami sa Congress, ito na. Dalawa ang base natin. Una, lalabas yung warrant of arrest. And that is the hudyat. Pangalawa, pag pinatawag kami sa Congress, dalawa lang doon gagawin natin sa Congress is bago ka mag-report or pag kinontempt na kami, hudyat na yon. Yun ang pinaka-hudyat. Contempt na. Kaya nakahanda tayo. Once papunta kami sa Congress, yun na yung preparasyon natin. Mag-hudyat na tayo. Kasi nga, walang ginawa itong administration kung hindi manakot. Putang ina nyo. Wala kayong ginawa kung hindi manakot ng kapwa nyo, kababayan nyo. Ang ginagawa namin, itigil nyo yung pagnanakaw ninyo. Gago kayo. Tambalos-los. Marcos. Benjamin. Inaamon ko kayo. And tech, ginagamit nyo, you weaponize yung batas na yan para laban sa amin. Kung ang Pilipino, ang ibang Pilipino ay natatakot nyo kami, hindi nyo kami matakot. Ang aming sinasabi lang ay katotohanan. Karapatan namin yan. Bakit nyo kami pinipigilan sa aming sinasabi? Mas maganda, manahimik kayo, itigil nyo pagnanakaw ninyo, itigil nyo panluloko sa Pilipino, itigil nyo pananakot sa Pilipino, itigil nyo yung karapatan na itinitakot nyo ang karapatan. Kayo, yun yung dapat manahimik kayo. Kayo ang manahimik. Kayo ang manahimik. Itigil nyo yung pananakot sa tao na nagsasalita ng katotohanan, ang kanilang karapatan, ang kanilang freedom of expression. Itigil nyo yung pananakot. Pangalawa, itigil nyo yung pagnanakaw at ibalik nyo yung ninanakaw ninyo. Pangatlo, huwag na kayong manggago ng Pilipino. Lahat ng ginagawa nyo sa administrasyon, panggagago. Una, yung rally na yan. Ano pintang rally na? Hindi ko makuha ang logic ninyo sa rally. Ano mang rally yan? Hindi ko makuha. Para na rin kayong yung aktivista, yung mga NPA, aktivista, komunista. Rally ng rally, wala rin nangyari. Rally ka ng rally, wala rin nangyari. Ang administrasyon na hindi yan tatabla ng salita, komentaryo, comment, lahat. Rally, wala yan. Bagkus sila pang promotor sa rally. Lahat ng rally ngayon, sinusuporta ni Marcos. Para ipakita niya yung mga rally, walang nangyayari. Nakuha nyo ba yun? Nakuha nyo ba yun? Ulitin ko, mga kababayan kong Pilipino. Yung ginagawa ng administrasyon, trilyon ang kalaban natin. Trilyon budget para lang igorgor ang Pilipino. Tayo, 1,000 ang budget lang. Gaano ang kalayo yung diferensya? 1,000 versus trilyon. Hindi natin makaya yun. Pero makaya natin yun sa pagkakaisa ng Pilipino. Yun lang yung pagkasa.
Eh, ang karamihan sa atin, naduduwag. Ang karamihan sa atin, walang pakialam. Pag nagigibit sila, naghihirap. Ay, nahihirap kami, Ayun yung problema natin. Tayo nga, hindi tayo kumikilos. Ha? Kung kami, kami. Pero sabi ko sa inyo, kung naniniwala lang kayo sa amin, eh dapat maniwala kayo. Ha? Hindi nyo kami mapapatahimik, Pangulong Marcos. Ha? Hindi nyo kami matahimik. Bagkus kayo ang tumahimik. Humingi na lang kayo ng kapatawaran sa taong bayan at ibalik nyo yung ninakaw ninyo. Mananahimik kami. Ha? Humingi kayo ng tawad sa taong bayan, ibalik nyo yung pera ng kaban ng bayan, mananahimik kami ni Supremo. Ha? Tandaan nyo yan, mananahimik kami ni Supremo. Tinatakot nyo kami. Kung natatakot yung iba, huwag nyo kaming takutin. At handa kaming lumaban. At handa kaming pamunuan ang taong bayan. Taong bayan, kumilos kayo. At nasa likod kami pag kayo ginulgo ng Armed Forces of the Philippines in National Police. Ididis pa natin ang AFP at saka PNP. Nabuo ang gobyerno, it because of the people. Ha? Nagkaroon ng kapangyarihan ang gobyerno, it because from the people. Nagkaroon tayo ng constitution, it because of the Filipino people. Nagkaroon ng armed forces, it because of Filipino people. Nagkaroon ng PNP, ganun din. And now, tayo yung masunod, hindi sila. Nilagay natin, niluklok natin sila dyan, pamunuan tayo sa tama, hindi sa mali, mali na. Alisin natin, ganun lang yun. Di ba? I-disband natin. Magkaisa tayong buong Pilipino. Kung hindi yan sila manahimik. Manahimik sila dahil kinakaya lang tayo. Dahil mga duwag tayo. Sinong hindi duwag? I'm sorry for the word. Sabihin nyo mayabang ako. Eh paano kung hindi ako mayabang din? I'm sorry po. Ganun ba yun? Ay hindi po pwede yun. Kailangan maging mayabang ka at maging matapang ka. Oh, idimit niya ako sa mga pamunuan. Sorry ako kung nakakasakit ako ng salita, pero mas nakakasakit kung nagugutom ang Pilipino. Yun ang nakakasakit. Ha? Nakakapatay ng Pilipino yun. Yung sa akin salita lang, nalabanan din ng gobyerno. Pangulong Marcos, titigil kami kung itigil mo na ang panluloko sa Pilipino, pagnanakaw, at ibalik mo ang kaban ng bayan at humingi ka ng tawad sa taong bayan. Manahimik kami. And that is our challenge to all government official. Ha? May tik sa akin eh. Sabi niya, baka pwede natin mo nang manahimik muna kayo. Kasi may plano kayo patawag sa Congress. Putang ina. Sino takutin nyo? Patawag mo kami ni Supremo. Kung hindi namin magkagulo tayo sa Congress. Ganun lang naman mangyari. Makukulong kami. Bakit hindi pa kami magwala? Eh, ganun, alam na namin yun eh. Lahat ng tumumunta dyan, kinakaya nyo eh. Pag lahat ng mga matatapang na pumunta dyan, kinukontem nyo. Yung mga duwag, hindi na kukontem. Eh, paano kami? Hindi na namin hintayin mag-contempt, magbubuga na lang tayo. Eh, alam naman namin, pumunta namin eh. Eh, bakit hintayin pa namin yung URB content? Ha? You answer yes or no? Gago? Mayroon bang ganun sa korte? Wala. Sa inyo lang yan ah. Iba yung pag-uusap na sa isang magulang, isang leader. You answer yes or no? Yun yung pwede yun. Pero this is a court, ano, hindi ko matawag kung ang tawag sa inyo. Ang korte ba kayo o outside the korte? Ha? Napatawag kayo, may rule of court kayo, may ruling kayo. Yung ruling nyo, ginawa nyo lang. Hindi nyo nga pina-approval sa taong bayan yung ruling nyo eh. Dapat ipa-approve nyo sa taong bayan yung ruling ninyo. Hindi yung kayo lang nag-isip, utang ina nyo. Ipa-approve nyo sa taong bayan kung makalusot yung pan ninyo. Yung ruling ninyo. Di ba? Ang batas ay approved by the people. Ni-ratify yung 1987 Constitution. Pasok ba kayo sa 1987 Constitution yung mga ginagawa ninyo, ruling? Ipa-approve nyo sa taong bayan. Now, kung approve by the taong bayan, gawin nyo. Wala na kami question. Taong bayan na nag-decision eh. Huwag nyo kami tukutin. Ha? Pangulong Marcos, bangag ka. Wala ka sa matinong pag-iisip. Hindi mo iniisip ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Inubos yung kaban ng bayan. Utang ina. Sabihin nyo mayabang ako. Aminin ko na mayabang ako. At least nasasabi ko yung katotohanan. Freedom of expression. Sabihin nyo unethical ako, unprofessional ako. Eh professional yung pala magnanakaw. Professional pala yung mga luluko.
Yun ang gusto nyo, yung manlulokong professional. Oo, di ba lang unethical ako, unprofessional ako. Okay lang yun. At least nasabi ko yung gusto kong sabihin. Nag-retired ako na hindi ako nadiktahan ni Numan. Ang daming offer sa akin, milyones of pesos. Yung sa barangay ko sa Rana Silvino Lobos may offer sa akin yun. May papagawa sa akin. And that daw approved by the chief staff. Magagawa pa ng ibang kanya, approved the chief staff Doon sila nagsip-sip, doon sila nagbayad Oh. Ano magagawa ng commander sa OT Ground? Chief staff na yung nagsalita Pero hindi ako nadala. Sabi nga sa akin, alam mo, tiniente, kung mag-uo ka lang, bukas na bukas, lipat tayo sa Manila at ipipresent kita. So, pumasok sa isip ko. Alam ko naman ang protocol bago ako makalis, matinding ko. Siyempre, pag totoo yun, sinasabi nung emisary na yun, coordinated na yun sa chief staff pababa. Pakawalan nyo si Gonggong na Mitran. At kakausapin ko. Ano magagawa nila? Binigyan siya ng 10 milyon, ako 1 milyon. Ganun lang yun Pero hindi ganun ako. Hindi ako nababayaran ng anumang milyon yan. Ito nga lang Inupira na kami ng 12 billion Interest yun lang. May business, pyramiding system. Actually, binabayaran kami ni Bongbong Marcos itong aming tawag nun? Sabihin natin pyramiding para umasinso ang taong bayan. Ipinasukan kami ng taong bayan na aasinso daw ang taong bayan pag ito lang pa natin mga electronic na papasok na lang kung register ka, papasok ng pera sa iba ng ganun. Kayo kikita kayo ng 12 billion Iman tingnan nyo, Iman, kikita kami. Yun pala, gusto lang malaman yung plano namin, gago. Tapos gusto niyang makuha yung tao namin, magurgur. Ay, Diyos ko po, Apo. Anyway, that's part of the game. Salamat, maraming salamat sa mga nakikinig. Maraming salamat sa naniniwala sa pamumuno ni Supremo. Si Supremo, ang dami niyang pinagdaanan. Kaya ako, naawa ako sa mga kwento niya sa akin. Ginaganon lang siya ng kanya mga contemporaries, mga mista, mga senior, junior. Ang buhay niya, dinaanan niya lahat, katulad ko. Kaya sa akin naman kasi, nagmula ko talaga sa mahirap hanggang umangat ako at hindi pa ako bumabagsak. Si Supremo, nung pinairal niya ang kanyang prinsipyo, marami siyang paghihirap na dianan. Pero marami rin siyang posisyon na mataas ang naabot niya. Kaya nga, nanggaling siya sa corporate, kaya niyang ipaunlad ang bansa dahil sa kanyang naging managerial siya, humanitarian manager ng mataas na mga company. Pinag-aagawan siya. So, kaya niyang gawin yan by way of economic reform o economic program na sa kanya alam niya yun. So, maraming salamat. Bye-bye.